Sa mga nagdaang kabanata ay sinabi nga ni Xiao Chen dito na laban sa isang sword cultivator natural, kailangan ko ring gumamit ng espada. At sa pagpapatuloy nga din ng kabanata ay ginamit ni Xiao Chen ang kanyang abilidad na kayang manipulahin ang makalangit na daw ng kanyang kalaban, dahil dito ay nagawa niyang kumuha din ng dalawang espada sa daw ng dalawang sword cultivator. Nagpatuloy ang kanyang ginagawa habang ang dalawa naman ay walang magawa at nagtataka na sila na kung anong ginagawa ni Xiao Chen. Ilang sandali pa ay tuluyan na nga niyang nakuha ang dalawang espada na gamit ng dalawang sword cultivator. Hindi naman makapaniwala ang dalawa sa kanilang nakita, kaya naman sinabihan nila si Xiao Chen na kinuha mo ang aming dao. Sarkastiko namang sinabi ni Xiao Chen sa kanila na hindi ko ito kinuha. Ang dahilan kung bakit nangyari ito dahil sa mahina ang iyong dao. Sa sinabi ni Xiao Chen ay matindi na lamang ang kanilang galit dito dahil masyado silang minamaliit ni Xiao Chen. Agad silang nagpakawala ng kanilang atake kay Xiao Chen dala ng kanilang matinding galit. Hinanda naman ni Xiao Chen ang kanyang sarili dito. Nagpatuloy ang pag-atake ng dalawa at gustong-gusto na nilang patayin si Xiao Chen. Inasar naman sila ni Xiao Chen na sobrang hina naman ng dalawang ito. Dito nga ay ipapakita ni Xiao Chen ang totoong paggamit ng sword dao. Agad ngang pinakawala ni Xiao Chen ang isang atake gamit ang sword dao ni Liang Tianyi. Na agad din niyang sinundan ng isang atake gamit ang Tiger Sword dao ni Beastmaster. Nang tumama sa dalawa ang pinakawalang atake ni Xiao Chen ay nagkaroon ng matinding impact ito. Ilang sandali pa ay makikita na lamang ang pagtilansak ng dugo sinyales na hindi naiwasan ng dalawa ang atake ni Xiao Chen. Bumagsak ang dalawa dala-dala ang natamo nilang pinsala. At sinabihan din sila ni Xiao Chen na ang akala ko ay kaya niyong makipaglaro sa akin ng sandali. Hindi ko na malaya na ito lang ang antas niyong dalawa. Sa sinabi ni Xiao Chen ay galit na galit ang dalawa dahil sa sobra na ang pangmamaliit ni Xiao Chen sa kanila. Ngunit ang hindi kasi nila alam si Xiao Chen ang dating Supreme Body Cultivator at wala ng iba. Sa kabilang banda naman na kung saan kaharaw nila Black at Wuling ang tatlong hangal. Sa puntong ito ay kinakabahan na ang isang ito habang pinagmamasdan niya ang dalawa. Naglabas naman na ng aura si Wuling sa kanyang kamay. At umatake kay Chuaner habang si Chuaner naman ay malaki pa din ang tiwala niya sa kanyang magical weapon. Subalit nang tumama ang atake ni Wuling ay makikitang tumagos ito na ikinabahala naman ni Chuaner. Ngunit ang ganitong sitwasyon ay hindi niya na maiiwasan. Kaya naman sulong-salo niya ang atake ni Wuling na nagdulot pa ito ng pagkasira ng sahig na kung saan nakatayo si Chuaner. Habang ang isa namang hangal ay hindi na makagalaw sa nakikita niya sa kanyang harapan sa sobrang pagkabigla nito. Kaya naman inapakan siya ni Wuling na parang isa na lang itong langgam sa lupa. Nang matapos ng pabagsakin ni Wuling ang dalawa ay umungol naman si Black sinyalas na siya naman ang aatake. Mabilis niyang naagawan ng espada ang natitirang hangal ng walang kahirap-hirap. At sinabayan ng isang atake dahilan upang mapasukan na lamang siya ng dugo. At bumagsak ng wala ng malay dahil sa tindi ng natanggap niyang pinsala. Habang si Feng Cheng naman ay tuwang-tuwa sa nangyayari, subalit ang kanyang ama na si Feng Fei at si Chu Zonzon ay namamangha sa nasaksihan nilang laban. Nasabi pa nga ni Feng Fei na ito na ba ang Supreme Body Cultivator. Sinabi naman ni Chu Zonzon na siya talaga ay malakas. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang warm-up nila ay tapos na, ang susunod ay simulan na ang tutuong laban. Agad siyang nagtungo papunta sa dalawang hindi kalayuan na sina Meronghua at Supreme Purgatory. Sa puntong ito ay nakumpirma na ni Meronghua na si Xiao Chen ay ang rurok ng kataas-taasang nilalang. Nasabi pa nga niya kay Supreme Purgatory na sigurado ako na ito talaga ang Peak Supreme. Nasabi na lang ni Supreme Purgatory na ang Xiao Chen na ito ay ang Supreme Master ng Extensive Cultivation. Mabilis naman na sumulpot sa kanila si Xiao Chen at nang makita ito ng dalawa ay bahagya silang nagulat. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanila na tapos na ang paglinis niya sa mga isda, at ang susunod ay kayo naman. Sinabihan naman ni Supreme Purgatory si Xiao Chen na ikaw ang Extensive Cultivation, Supreme Being. Nang marinig ni Xiao Chen ang sinabi ni Supreme Purgatory ay sinabi niya na parang alam mo na kung sino ako, pero kung ganun. Ay handa na ba kayo na makipaglaban-laban sa akin? Hindi naman agad nagsalita ang dalawa kaya naman nagkaroon ng bahagyang katahimikan. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay sinabi na ni Supreme Purgatory na Supreme Cultivator,
bagamat hindi ka patay, kapag natapos na ang araw na ito, imposibleng itago pa ang iyong pagkakakilanlan, si Supreme Yanfi, kung kaya kanyang patayin ng isang beses, maaari ka rin niyang patayin sa pangalawang pagkakataon. Sa sinabi ni Supreme Purgatory ay natawa na lamang si Xiao Chen dito. At sabay niyang sinabihan ang dalawa na mas mabuting isipin niyo kung paano kayo mamamatay ngayon. Sa isip-isip naman ni Merong Hua na ang Supreme Cultivator ay ang isa sa pinakamakapangyarihan sa Peak Supreme Being, at wala na iba, pero bakit lagi kong nararamdaman na parang may mali? Matapos niyang mag-isip ay sinabi niya kay Xiao Chen na ang cultivation ng Supreme Cultivator ay nabawasan ng husto, tama. Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na tama ang sinabi mo. Sa sandaling ito, ang aking cultivation ay wala pang ikasampung bahagi ng dati, kaya kung gusto mo akong patayin, ngayon ang pinakamagandang pagkakataon. Ang pumatay ng isang pinakamataas na cultivator ay ang pinakamalaking karangalan sa mundo ng espada. Kung kukunin mo ang katawan ko pwede kang humingi ng anuman kay Li Yunfei diba? Kaya naman simulan nyo nang patayin ako dahil ito ang magandang pagkakataon. Subalit sa loob-loob naman ni Xiao Chen ay nasabi pa nga niya na kung gusto talaga nilang pumunta, isa lang sa kanila ang mate atago ko ang pinakamagandang paraan ay ang papatayin nila ako. Matapos mag-isip ni Xiao Chen ay sinabihan uli niya ang dalawa na kung papatayin mo ako, hindi ka lamang sisikat sa siyam na kaharian, ngunit makukuha mo rin ang aking sinaunang pamamaraan ng katawan. Kaya naman kayong dalawa ano pa ang hinihintay nyo? Nagtinginan naman ang dalawa sa sinabi ni Xiao Chen sinyales na tama nga ang hinala nila na maari nilang makuha ang pamamaraan mula sa katawan ni Xiao Chen. Ilang sandali pa ay sinabi na ni Merong Hua na ang Supreme Body Cultivator, simulan na natin. Agad naman na inihanda ni Supreme Purgatory ang kanyang sarili. Dumating naman ang dalawa at sabay na sinabi ni Black kay Xiao Chen na nandito kami para tulungan ka. Subalit sinabihan lamang sila ni Xiao Chen na huwag gagawa ng pagkilos. Nagulat naman ang dalawa sa sinabi ni Xiao Chen. Kaya naman nagtinginan silang dalawa at parehas ang kanilang naiisip na huwag na silang makialam dito. Kaya naman agad silang umalis dito upang hindi na sila makaabala pa sa laban ni Xiao Chen. At sa sandaling ito ay nagpatuloy ang paghahanda ni Supreme Purgatory. At nang matapos ang kanyang paghahanda ay agad niya nang pinakawalan ang kanyang atake. Hinanda naman agad ni Xiao Chen ang kanyang sarili dahil malakas ang atakeng ito. Sinabihan din siya ni Supreme Purgatory na Supreme Cultivator, alam kong may kakayahan ka. Alam kong mayroon kang banal na kakayahan naman loob ng iba, pero hindi ako katulad ni Lian Yu. Ang aking Dao ay hindi matitinag. Ramdam na ramdam ni Xiao Chen ang malakas na atake. Habang si Merong Hua naman ay sa isip-isip niya na ang hangal na ito. Pinipilit niya ang Supreme Cultivator na makalusot, hindi ba't yang ginagawa mo ay pinipilit mang makalusot ito. Matapos ang kanyang mga iniisip ay agad na din siyang naghanda. At dahil dito ay lumabas ang kanyang espada na nababalutan ng matinding aura. At agad siyang naghanda upang umatake. Gamit ang kanyang espada, sa isang iglap ay mabilis niyang inatake si Xiao Chen. Na bahagyang nakapinsala kay Xiao Chen. Nasabi pa nga niya na tulad ng inaasahan ng isang Supreme Cultivator, ang itim na dragon na espada ng makalangit na ranggo ay maaari lamang mag-iwan sa iyo ng isang maliit na sugat. Kaya naman sa puntong ito ay agad niyang inilabas ang ilang mga espada na nababalutan ng aura. At nag-transform ito sa maraming Black Dragon na may dala-dalang malademonyong aura. At ang ganitong abilidad ay hindi basta-basta dahil kaya nitong masugitan si Xiao Chen. Nang makita naman ito ni Supreme Purgatory ay naisip niya na gamitin din ang kanyang pamamaraan. Sa puntong ito ay naglabas siya ng maraming mga alagad. At pinalilibutan niya dito si Xiao Chen upang magsiguro ng pangmalawakang atake. Ilang sandali pa ay isa-isang nagpakawalan ng atake ang mga bat na ito. At sa dami nito ay naapektuhan na ang mga tao sa ibaba. Kaya naman nagsibagsakan ang mga ito at nawala ng malay. Sa isip-isip naman ni Xiao Chen habang dumudugo ang kanyang tenga na masyadong makapangyarihan ng sound wave na ito, gayunpaman, ang pinakamagulo ay ang Merong Hua. Sinabi naman ni Merong Hua kay Xiao Chen na Supreme Body Cultivator, ang ataking ito ang natutunan ko sa buong buhay ko. Bagamat hindi ko nakuha ang totoong langit na mga Destiny Stones, ang mga pseudo-heavens na mga Destiny Stone na ito na may dugo at chi ng milyon-milyong tao ay sapat na para patayin ka.
Nang marinig ito ni Xiao Chen ay sinabi niya kay Meronghua na kung ganoon ay subukan ito. Agad naman na pinakawalan ni Meronghua ang kanyang atake. At mabilis na nagtungo kay Xiao Chen ang maraming bilang ng mga bilog na aura na nagmula sa Black Dragon ni Meronghua. Sinabi nga din ni Meronghua kay Xiao Chen na mamatay ka na Supreme Master Shen Shui. Sumambulat sa harap ni Xiao Chen ang maraming bilang ng mga bilog na aura habang siya naman ay nakahanda na tanggapin ito. Habang papalapit naman ang atake ay dahan-dahan itong nagsasama-sama at bumubo ng malaking bilog na aura. Hindi nga ito niwasan ni Xiao Chen at sinalubong ang atakeng ito. Ilang sandali pa ay nagkaroon ng malakas na pagsabog na kung saan hindi na makita si Xiao Chen. Nang makita ito ni Supreme Purgatory ay namangha siya dito sa ginawa ni Meronghua. Habang si Meronghua naman ay malaki ang tiwala niya na napinsala niya ng husto si Xiao Chen. Habang pinagmamasdan ni Supreme Purgatory ito ay hindi niya maiwasan na sigurado din siya na napinsala si Xiao Chen sa lakas ng atakeng iyon. Subalit makikita sa makapal na usok ang kulay dilaw na kapangyarihan ni Xiao Chen. Maya-maya pa biglang lumabas ang kapangyarihan ni Xiao Chen na kulay dilaw na pinalilibutan siya nito, ang abilidad na ito ay tinatawag na Desolate God. Sinabi naman ni Supreme Purgatory na may pang-osar kay Meronghua na hindi na masama ang ginawa nito. Sinabihan naman siya ni Meronghua na ito ang Supreme Being, at natural na ang atakeng iyon ay hindi sapat upang mapatay siya. Dagdag pa niya na ano pa ba ang meron sa'yo, gamitin mo na ito. Sinabi naman ni Supreme Purgatory na hindi muna kailangan na sabihin ito sa akin. Agad siyang naghanda upang gumawa ng kanyang atake. At nang matapos ang kanyang paghahanda ay agad niya na itong pinakawalan. At sinamahan niya ito ng kanyang aura. Kaya naman bumulusok kay Xiao Chen ang makapangyarihang sound wave na may kasamang malademonyong aura. Nang tumama ito ay makikitang nagkakaroon ng matinding reaksyon ang ginawang depensa ni Xiao Chen. Natawa naman si Supreme Purgatory dito dahil sa kanyang pagkakaalam ay tagumpay siya dito na mapinsala si Xiao Chen. Nang mawala ang atake ni Supreme Purgatory ay nananatili ang depensa ni Xiao Chen. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay tinanggal na ni Xiao Chen ang kanyang depensa at makikitang hindi man lang ito nagalusan ng kahit kaunti. Natatawa pa nga ito at sabay niyang sinabi na kung tapos na ba ang mga ito. Gulat na gulat naman ang dalawa dahil sa kabila ng kanilang ginawa ay hindi man lang ito napinsala. Nasa isip-isip naman ni Meronghua na tulad ng inaasahan, ang Supreme Body Cultivator ay hindi ganoon kadaling patayin, kahit na ang kanyang cultivation ay lubhang nasira. Matapos niyang mag-isip ay sinabi niya kay Xiao Chen na gayon pa man Supreme Cultivator, nasa dulo ka na ng linya mo, akala mo ba hindi ko alam yun? Sinabi naman ni Xiao Chen na kung anong sinabi nitong nasa dulong linya na. Hindi mo talaga alam kung bakit ako tinawag na Supreme Body Cultivator. Hinanda na nga dito ni Xiao Chen ang kanyang aura sa kanyang kamay. At ilang sandali pa ay mas tumindi ang lumalabas na aura mula kay Xiao Chen na sabi pa nga niya na ngayon, ay ako naman ang gagawa ng atake. Nasa loob-loob pa niya na ang kakayahan ng Desolate na perlas ng Diyos ay talagang malakas. Ang mapanglo na mata ng Diyos ay maaaring agad na makabawi mula sa lahat ng mga pinsala, bagamat maaari lamang itong gamitin ng isang beses sa isang buwan, sapat na. Matapos ang malalim na pag-iisip ni Xiao Chen ay hinanda niya na ang kanyang gagawing atake na kung tawagin ay Heavenly Desolate Fist. Nang maramdaman ni Meronghua ang hinanda ni Xiao Chen ay nakaramdam siya ng panganib kaya naman sinabi niya na binabawi na nila ang kanilang ginawang paglaban. Subalit ang atake ni Xiao Chen ay hindi na ito mapipigilan. Kaya naman napasigaw na lamang si Meronghua dito. Sinabi naman ni Black na mukhang tapos na ang labang ito. Kitang-kita ng dalawang mata ni Feng Fei ang kapanindig balahibong ginawang atake ng kanilang master. Habang ang dalawa naman na sina Meronghua at Supreme Purgatory ay natulala na lamang sa ginawang atake ni Xiao Chen, tinanggap na nga nila na hindi na talaga nila kayang patayin si ang Supreme Body Cultivator. Sinabihan naman ni Xiao Chen ang dalawa na sayang naman bagamat nasa peak Supreme Masters na kayo, pero hindi matatag ang pundasyon mo, kung mas matibay ka sana pinatay mo na ako. Sinabi naman ni Supreme Purgatory na gawin muna, Supreme Body Cultivator, magandang kamatayan para sa akin ang mamatay sa iyong mga kamay. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na ikaw at ako ay walang sama ng loob kinuha ko lang ang isa sa mga ugat mo. Sinabi naman ni Supreme Purgatory habang nangangalit na ang Vayne, alam mo ba kung gaano ito kahalaga sa akin?
Dagdag pa niya na kung ganun gawin mo na ito. Tinanong naman ni Xiao Chen si Meronghua na kung anong gustong sabihin nito. Natatawa namang sinabi ni Meronghua na ang Supreme Body Cultivator ay mayroong reputasyon, sayang naman at mananalo ako sa laban na ito. Hindi naman maintindihan ni Xiao Chen ang sinabi ni Meronghua. Dagdag pa ni Meronghua ng seryoso na Supreme Body Cultivator, ano sa tingin mo, si Meronghua, ay umasa para makarating sa puntong ito. Sa karunungan ko talaga, sa tingin mo ba wala akong backhand? Akala mo hindi ko alam kung anong balak mo. Inakit mo kaming dalawa na atakehin ka, para pigilan ang isa sa amin na umalis. Ngunit nakita ko ang lahat ng ito ay darating. Supreme Cultivator, kung hindi ako nagkakamali, isang beses mo lang magagamit ang divine ability na yan, tama. Supreme Cultivator ngayong araw ay siguradong mamamatay ka na. Agad naman na lumitaw ang nilalang na pamilyar kay Xiao Chen. Tinanong naman ni Supreme Purgatory si Meronghua na kung sino ang dumating. Agad naman na sinabi ni Meronghua na bakit hindi mo tanungin siya. Tuwang-tuwa nga si Meronghua sa pagkakataong ito dahil dumating na din ang hinihintay niya. Ang dumating na ito ay si Bai Jianping, na kung saan malakas na ang loob nito dahil sa binigyan siya ng mga nilalang na extra territory ng kapangyarihan. Sa puntong ito ay nagtataka si Xiao Chen dahil nararamdaman niya ang kakaibang nangyari kay Bai Jianping. Nakilala naman agad ni Black ang aurang nagmumula kay Bai Jianping. Kaya naman dali-dali siyang nagtungo kay Xiao Chen. Nang makalapit siya kay Xiao Chen ay sinabi niya na may extraterritorial scent sa kanya. Agad din naman na lumapit si Wuling dito dahil kakaiba ang kanyang pakiramdam dito. Nasabi pa nga ni Wuling na ang lalaking ito ay mukhang delikado. Sabik naman na si Jianping na subukan ang lakas niya kay Xiao Chen. Na dito nga ay sinabi niya na hindi ko akalain na Supreme Body Cultivator ka talaga. Ang paghihiganti ko sa pagsira mo sa pamilya kong Bai, pagbabayaran mo ito ngayon. Matapos niyang magsalita ay agad niyang inatake si Xiao Chen. Sa lakas ng atake ni Jianping ay tumilapon siya dito. Nasa isip-isip pa nga ni Xiao Chen na napakalakas. Ang kapangyarihang ito ay kapantay ng naunang mabangis na hari. Sa tamang panahon, tingnan natin kung kakayanin ko ang kapangyarihan ng 4 na extraterrestrial king. Sinabi naman ni Jianping habang naglalabas ng aura na sigurado akong ang kapangyarihang ito ay madaling saktan ka. Ang tinatawag na invincibility ng pisikal na katawan ng isang body cultivator ay nasa 9 na kaharian lamang. Ang kapangyarihan ng panlabas na kaharian ay labis na kayang panghawakan ito. Sinabi naman ni Xiao Chen na masyado kang maraming sinasabi. Pinagtatawanan naman ni Jianping si Xiao Chen. Sinabi naman ni Jianping na umatake ka, bibigyan kita ng 3 atake. Sarkastiko namang sinabi ni Xiao Chen na tila ang kapangyarihang ito ay nagbigay sa iyo ng malaking kumpiyansa. Sa isip-isip naman ni Black na ang lalaking ito ay talagang ninakaw ang linya ni Xiao Chen. At sinabi din ni Black kay Xiao Chen na gamitin na lang ba natin ang sekretong pamamaraan para patayin siya. Sinabi naman ni Xiao Chen na walang masama dito, tignan mo ang gagawin ko. Agad naman na hinanda ni Xiao Chen ang kanyang unang atake, na kung tawagin niya ay Desolate Fist, at agad na pinakawalan ang atakeng ito. Kaya naman dahil dito ay sumambulat sa harap ni Jianping ang malaking kamao na may daladalang matinding puwersa. Ginamit naman ni Jianping dito ang kanyang abilidad. Dahilan upang maging walang silbi ang ginawang atake ni Xiao Chen. Kaya naman mayabang na sinabi ni Jianping kay Xiao Chen na ang Supreme Cultivator paanong napakahina. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Sinundan naman agad ito ni Xiao Chen ng kanyang isa pang pamamaraan na kung tawagin nga ay ang pangalawang galaw, ang ikalimang suntok ng makalangit na kamao ng paninira. Ikinagulat naman ito ni Jianping nang maramdaman niya ang ataking ito. Nang tumama ito ay humiwalay ang kanyang kaluluwa. Kaya naman sa puntong ito ay hindi makapaniwala si Jianping dito. Subalit hindi pa ito tapos dahil nagpatuloy pa din ang malaking kamao. Nang tumama ito ay ramdam na ramdam ni Jianping ito. Agad naman na dahan-daang bumalik ang kaluluwa niya. Nasabi na lang ni Xiao Chen na ang soul attack ay talagang hindi gumagana sa kanya. Sinabi naman ni Jianping na may isa ka na lamang isang atake sa iyong manggas. Napangiti naman si Xiao Chen sa sinabi ni Jianping.
Agad naman na hinanda ito ni Xiao Chen at naglalabas ito ng matinding aura. At ilang sandali pa ay makikita ang maraming bilang ng mga aura sa paligid ni Xiao Chen. At bigla itong nagsama-sama sa itaas at bumubo ng isang malaking bilog. Napatingala naman si Janping dito nang makita niya ang matinding aurang ito. Nasabi pa nga niya na hindi ako makapaniwala na parang nawala ng lakas ang katawan ko. Dagdag pa niya sa loob-loob niya habang naghahanda na anong klaseng suntok ito. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang 8 suntok ng Heavenly Desolation Feast. Bukod pa rito gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, binabaligtad ng suntok na ito ang landas ng langit. Nang tumama ang atake ni Xiao Chen ay ramdam na ramdam ni Janping ang lakas nito. Na nagdulot nga ito sa kanya ng bahagyang pinsala na napasuka pa nga siya dito. Nasabi pa nga niya na ang markang ibinigay sa akin ng hari ay nasira. Subalit ang atake ni Xiao Chen ay hindi pa ito tapos dahil nagkaroon pa nga ito ng ilang mga pagsabog sa katawan nito. Nagulat naman ang lahat nang makita nila ang nangyari kay Janping. Habang si Janping naman ay biglang tumawa sa ganoong atake ni Xiao Chen. Nasabi pa nga niya na ito ay isang kaunting pinsala lamang. Sinabi naman ni Xiao Chen na gaya ng inaasahan, kahit na ang 8 suntok ng makalangit na kamao ay hindi kayang talunin ang kapangyarihan ng 4 na hari ng extraterrestrial na kaharian. Nilabas naman ni Janping ang espada na ibinigay ng hari sa kanya. At sabay niyang sinabi na ito ang extraterrestrial na banal na espada na ibinigay sa akin ng hari ng kaharian, kaya gagamitin ko ang espadang ito para putulin ka. Nagkaroon naman ng matinding reaksyon si Black sa espadang inilabas ni Janping. Nasabi pa nga niya kay Xiao Chen na ang bone sword na ito ay ang espada sa puting buto na dragon. Sinabi naman ni Xiao Chen na kay Black na malapit na akong sumama sa iyo sa panlabas na kaharian upang ipaghiganti ka. Nang marinig ito ni Black ay ikinatuwa niya ito. Dagdag pa nga ni Janping na ito ang rurok ng mga artifact sa mundong ito, ngunit nagkamali ako, labis na mali. At nang matapos niyang magsalita ay agad niya nang pinakawalan ang kanyang atake gamit ang espada. Sumambulat sa harap ni Xiao Chen ang ataking naghugis ulo ng buto ng dragon. Nahiyang di naman niya maiiwasan, kaya naman nang tumama ito sa kanya ay nagulat siya sa lakas nito at bakas sa kanyang reaksyon ang matinding pinsala. Natangay pa nga siya sa sobrang lakas nito na ikinabahala naman ni Black. Sa lakas ng pagkakabagsak niya ay nagkaroon pa ito ng malakas na impact dahilan upang magdulot pa ito ng dagdag pinsala kay Xiao Chen. Matindi na lamang ang pag-aalala ni Black sa nangyari kay Xiao Chen. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Elizabeth Lopez, Arian Lopez, Grace Lopez, May Lopez, Angel Lopez from Orani Bataan. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring palike na lang po.